Given the complexities of the transactions and personalities involved, I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit if warranted in the premises. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. In witness or hope, I will be affixing my signature this day of September 2025 here. Mr. Chair. Yeah, kindly sign your affidavit in the presence of everybody. Here, Mr. Chair, I have already signed it. For the record, you signed the same affidavit that you read, no? Yes po, Thank Mr. you. Chair. Maraming salamat. Nakita ninyo yan, yung difference. Yung kay Bernardo na yan, walang notaryo ng abogado. Nakakatawa. Pagkatapos niyang basahin ang kanyang statement na yan, dyan pa lang niya pipirmahan. Ang sabi dyan, in the presence of everybody. Diba? Yung date ngayon. Tapos dyan pa lang niya pipirmahan. Ibig sabihin, wala po yung notaryo ng abogado. Ngayon, noong si Gutesa ang nagsalita, may dala siyang papel din. Ang sabi ni Gutesa kasi, na-notarize na yon. Pagkatapos ng kanyang statement, very quick yung abogado na nagsabi na peke. Sino kaya ang lumapit dyan sa abogado na yun at tinakot? Kasi kung titingnan natin, irrelevant din naman kay notarize yan ng abogado o hindi. Ang ino-honor naman ng Senado, yung sworn statement mo, under oath ka mismo doon sa Senado. As you have seen, pinirmahan ni Yusek Bernardo ang kanyang papel, ang kanyang statement pagkatapos ng kanyang pahayag. Walang sinabi doon na notarize ng abogado bago niya basahin doon sa Senado. Kasi unang-una, under oath siya sa Senado. So yung relevance noon, yung nag-sworn statement ka at pinirmahan mo mismo sa Senado, that makes your statement valid. So they're very quick. Nakita ninyo kung ano yung ginawa ni Remulla pagkatapos ng statement ni Yusek Bernardo? After hearing his affidavit and his willingness to disclose all other details about the transactions that happened under his watch, may I respectfully ask the committee to allow the DOJ to have an evaluation of Mr. Bernardo immediately. This matter has to be done because of the gravity of the situation and the fact that we may have to really work overtime on legal matters that are needed, or necessary legal matters, so that we can preserve the monies and other things that are involved in this discussion. Anong sabi niya? Due to the gravity of this information, tatangayin ko na ngayon si Bernardo, dadalhin ko na sa aming opisina at aming i-evaluate. Bakit nung pagkatapos magbigay ng pahayag si Orly Regala Gutesa, bakit hindi sinabihan din, or bakit hindi naman in-evaluate ni Remulla? Bakit? Dahil ba Martin Romualdez ang tukoy ni Gutesa? Ngayon, they are very quick to damage control yung mga pasabog ni Gutesa. Sasabihin nila, peke yan kasi peke yung notaryo. And liable din yan sa makakasuhan pa yan dahil forgery, falsification. Bakit hindi ninyo ginagawa yan sa mga ibang resource person? Like Bryce Hernandez, like Henry Alcantara, JP Mendoza. Bakit sila protektado ni Remulla? Eto, nagulantang kayo, biglang lumabas sa Senado, wala kayong magawa dahil si Senator Marcoleta ang nagpresenta, minention si Martin Romualdez. Yan, halatado na kung paano nila protektahan si Martin Romualdez at ang posibilidad na tutungo ito kay Marcos Jr. At ang nakakatawa pa dito, iimbestigahan daw at isa ilalim sa pagsusuri itong si Gutesa.
Pero itong sila Bryce Hernandez, itong sila Henry Alcantara at mga sino dyan na nasa panig na nila, walang background check. Kitang-kita na yung kanilang mga ibinulsang pera ng taong bayan. Sila pa rin ang kanilang state witness. Especially treated pa. Blue Ribbon Committee Chairperson Panpiloping Lacson sa bigat ng testimonya ng nagpakilalang dating security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Saldico, marapat lang na suriin din ito ng mabuti.